everyday life in Canada as a full-time nanny for 3 children. Pagkagising sa umaga, nagpre-prepare na po ako ng breakfast, ng drinks, or any kinds of fruits po na available in the fridge. So yun po, yan yung mga lunch box nila, snack box nila na dadalhin sa school. Kasi 3 kasi ang alaga ko. So 3 lunch box na snack box during the day, at saka meron silang after snacks. Yan yung nasa yung mga maliliit na bowl, lunchbox na same color. So after na umalis nila, lahat ng mga maduduming plato, dirty plates and cups, tanan lalagay ko na sa dishwasher, and then i-arrange ko lang dyan sa loob lahat. Yung minsan may natitira pa sa gabi kasi isa lang ang dishwasher namin ngayon, so lalagay namin dyan lahat. And then magwawash yan siya ng 2 hours and 15 minutes. So pagkatapos ng 2 hours and 15 minutes, na yan siya, kasama na yung dry. So itatanggalin mo na lang siya, tapos ibabalik mo sa lalagayan sa mga drawers and cabinets na kung saan sila dapat nakalagay. So yun, malinis na ang counter. Yan na yung mga nakaalis na ang bata. Mga bata nandun na sa school. So pagkatapos niyan, so halimbawa pag tapos na ang 2 oras na minsan pag nilalagay ko na siya sa mga cabinets, tinutuyo ko pa yung iba kasi dahil sa paghuhugas niya, medyo marami pang tubig, or medyo yung hindi na siya plastado pagkatapos ng washing time. So tinutuyo ko yan siya ng paper towels, and then binabalik ko na sa mga lagayan. Sinasauli ko na doon sa mga lugar na dapat nilang paglagyan, mga plato, kutsara, baso, mga lunchbox, plates, and bowls, mga ganyan. So babalik ko yan doon sa dapat nilang kalagyan para pag sila amo naman ang kukuha or gamit sa kusina, mabilis lang din nila makita kasi babalik doon dapat sa doon talaga nalagayan. Tapos pagkatapos kong maghugas sa umaga, mag-ayos sa kusina, pag nalinis ko na, naibalik ko na yan lahat, mag-ano na naman ako during the day. May nakaschedule akong gagawin sa Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, sa days of the week until Friday. So ang Monday, maglo-load ako ng washing yan, yung mga damit ng mga bata, kasi nilalabhan ko lang damit ko at saka damit ng 3 bata, uniforms and their everyday clothes nila, yun, at saka yung mga sleeping clothes. So isi-separate ko yung lights sa dark, and then isi-separate ko yung lights sa darks, tapos yung darks i-load ko, tapos yung lights din i-load mo siya sa washing machine separately. So after mo siyang ma-load sa washing machine, so while washing, naglilinis na ako niyan, sa kasi 45 minutes yan. So after 45 minutes, dalawang washing machine kasi yan, isang washing panglaba at saka isang dryer. So after 45 minutes, ililipat na yan sa dryer, tapos yung sunod naman yung lights sa mga bata, kasi yung yung mga amo ko na yung papa at mama ng mga alaga ko, sila lang yung naglalaba, nagwa-washing ng mga ng mga damit. Ang tinutupi ko lang yung mga damit ng mga bata at saka damit ng mga amo ko, yung mga hindi panglakad, yun. Kasi yung mga damit nilang panglakad, hinahanger lang nila yun diretso. So pagkatapos, inaayos ko ang bed nila, and then pinapalitan ko ang beddings every Thursday. Once a week ko lang siya ginagawa. So once a week ko siyang pinapalitan, tapos labhan. So
So, once a week palitan siya, labhan. So, every Thursday, 3 bed ng mga bata, pati yung sa parents nila, pinapalitan ko rin. So, 4 na bed ang pinapalitan ko every week, every Thursday. So, yan, pinapalitan ko, tinatanggalan ko, tapos pinapalitan ko yung bagong beddings. Yung bed na yan, yung ginagawa ko ngayon, yan yung sa eldest, yung babae. Yung sa bunk bed, yung sa taas. Sa pangalawa, yung sa lalaki. Kasi yung bunso, may separate room pa siya. 4 years old kasi ang bunso. Tapos, yung pangalawa, 5. Tapos, ang panganay is 7 years old. Babae, lalaki, tsaka yung bunso, babae. So, 3 ang alaga ko. So, yan. Ito yung kwarto ng bunso. So, pag ano ko din yan, pag tawag nito, pinalitan, nililinis. Tapos, pinapalitan ko lang siya at nililinisan. And then, inaayos, nagta-tidy up lang. Tapos, pag magkatapos ko na ako niyan, iba na naman ang gagawin ko sa parents na naman. Tapos, isasalang ko din yung washing. After ko mapalitan, nung pag Thursday, nilalabhan ko din yan ang mga bedsheets, yung mga dirty na mga bedsheets. Tapos, pinapalitan ko ng bago. Ayan na. Pagkatapos ko dyan, sa parents na naman na room. Actually, hindi naman talaga madumi ang kwarto nila kasi merong dito, merong naglilinis every Friday. So, hindi siya actually mahirap. Ang ginagawa ko lang talaga is tidy up. Yung basta wala lang madumi, walang makalat. So, yan. Pagkatapos ko siyang, ang usually ginagawa ko lang talaga, ligpit ng laruan, magpalit ng kama nila, tsaka make sure yung cabinet nila hindi yung mga lagay ng damit. Hindi ba kasi minsan ang mga bata ang kukuha ng mga damit. So, minsan naghahalo pero hindi siya masyadong magulo. So, ayan lang ginagawa ko pagkatapos kung tinitingnan ko lang kung magulo ba or may mga hangers bang hindi nagamit, tinatanggal ko. So, ayan, pagkatapos kung matingnan na okay na, wala nang nakakalat na laruan or wala nang mga toys na yung mga teddy bears, nabalik ko na sa lagayan, tsaka yung mga books nila, toys, books, mga anything na maliliit, yung wala na sa sahig, wala na akong okay na. Wala nang problema, hindi talaga siya mahirap linisan kasi hindi naman madudumi yung mga bata eh. So, yan. Nililinis ko lang siya ng halimbawa kung may naglaro sila, pero bihira, hindi sila kasi maduming mga bata, hindi sila, disiplinadong mga bata sila. Disiplinado sila at saka hindi sila dugyutin ba, hindi rin sila. Everyday kasi sila naliligo sa gabi. So, yan. Minsan sila ang pumipili ng mga sleeping clothes nila. Kaya minsan tinitingnan ko yung cabinet kung hindi ba nagulo yung mga damit. Kung hindi ba naghalo-halo. So, yan. So, pagkatapos nilang pagkatapos ng tawag nito, magawa ko yung, kasi yung meron yan silang mga favorite na mga maliliit na toys. Elephant toys. So, parang teddy bear na maliit. So, dapat pagkatapos ko yung makover, ilagay ko yun sa ibabaw ng bed nila kasi hinahanap nila yun pag uwi galing sa school. So, hinahanap nila pag uwi galing school and then pag hindi mahanap, yun na. So, dapat pagkatapos, ayan yung towels. So, pag naglalaba ako ng towels every Monday, Wednesday, and Friday. Ayan, merong loft, pinupunasan ko ng kamay. Meron kaming mop, pero pag nagmamap kasi ako nag-iingay ang aso. So, hindi naman siya masyadong malaki. So, kinakamay ko na lang, pinupunasan ko na lang ng kamay. Kasi, hindi naman siya talaga mahirap linisan. Tsaka, hindi rin siya masyadong dumi. Ang meron lang is, parang may alikabok na konti. So, yan, alikabok na konti. Dahil
Yung ito yan, binupunasan ko lang yan siya. Tapos, mabilis naman matapos. Hindi kasi, yan yung bunso. Pag naglalaro yan siya, binabantayan ko. Yung bunso. Pero ngayon, na pumapasok na kasi yan siya. 4 years old. Tinatalo pa ang English ko yan. So, yan, naglilinis na ako ng CR. Kinukuha ko muna yung mga basura bago ko nagsisimula, tinatanggal ko yung mga basura. Tapos, pag naglinis kasi ako ng CR, parang, alam mo, yung naghugas ng plato, sinasabon, tapos, hinuhugasan na uli ng tubig. So, yun. Tapos, ganyan ako talaga, hugas ang nila dito sa bahay. Ilan bang CR dito? Isa sa akin, meron sa living room, isa sa mga bata, isa sa master's bedroom, tsaka sa 4th floor sa office merong isa. So 5 ang CR ng bahay. So hindi siya mahirap talaga kasi hindi naman madumi. Punas-punas ka lang, hugasan mo lang yung toilet bowls. May mga spray naman. Tapos basta malinis lang siya, hindi nakakalat. So hindi siya actually mahirap linisin. Itong nililinis ko, akin yan na washroom. Washroom ko yan. Para akong naghuhugas ng, pag naghuhugas ako ng, ang tawag nito? CR. Parang naghuhugas ng plato, sinasabon. Natanggal lahat. Tapos, hugas talaga ba? Hugas. So, ganyan lang siya ka-easy para sa akin. Hindi mabigat ang trabaho dito actually. Kasi, yung mga amo ko, mababait. So, hindi mahirap ang trabaho kesa sa ibang mga amo na So, iyan, lahat ng washroom maliban sa living room tsaka sa office. Yun lang yung walang bathtub. But yung sa akin, yung sa masters at tsaka yung sa mga bata, merong mga bath. Yan, yung mga tub. So, yan, hinuhugasan ko ang tub ko, yung sinasabon, tapos hinuhugasan ko. Tapos yun, inililinis ko siya pag may time talaga ako, magtatagal ako maglinis. Pero kung halimbawa, saglit-saglitan lang kasi merong mga gagawin or marami akong lulutuin. Yan. Kasi ako nagluluto ng Monday, Tuesday, dalawang ulam ang niluluto ko Tuesday, para Wednesday hindi na ako magluluto. I-warm na lang kasi maaga ang lalabas sa mga bata. Sasama ako magsundo sa Wednesday tsaka sa Friday. Pag Friday, maaga silang lalabas, 4:30 labas na, dapat nandun na kami sa school kasi mahirap ang parking. So yan, dapat matapos ako pero Friday kasi hindi kasi ako nagluluto kasi minsan lumalabas sila or nagti-take out. So ang luto ko lang talaga is Monday, Tuesday, and Thursday. And dinner lang kasi ako lang dito mag-isa sa bahay ng during the day. So nagkikita kami morning at saka evening after school. So yun. Pero pag summer, kasi walang pasok ang mga bata, ako ang kasama nila full day. So, full time ako pag summer. 7 p.m. or 6 p.m. Ganyan, meron ako 6 p.m. 8 to 6 or 8 to 7 or 7 to 7 p.m. Minsan ganyan. So, ganyan. Hindi mahirap ang trabaho dito kung mabait ang mga amo mo, mabait ang mga alaga mo. May sahod ka lagi, alam mo yung hindi ka pinakalimutan, tapos hindi ba sakit sa ulo. Tsaka yun, may rest day ka, marami ka rest, kung hindi ka ba stress sa kanila. So sa akin, hindi siya, maswerte ako dito sa amo ko kasi hindi sila mahirap pakisamahan, mababait ang mga bata, mababait silang lahat, pamilya nila. Tapos yun, pag pag sa pagkain, yan. Ang tinutupi ko lang na damit kay damit ng mga bata, tsaka yung mga
damit pambahay ng mga amo ko. Pero yung panglakad nila, hinahanger na kasi nila diretso yun pag sila ang, kasi sila ang naglalaba, 'di ba? So hinahanger na nila diretso yun. So ang tinutupi ko lang sa mga damit nila is yung mga pambahay. Pero sila talaga ang sila talaga ang naglaba. So yun, every Friday meron ditong nagpupunta, cleaner. Every Friday 10 to 10 to 4 minsan, or minsan 11 to 4:30 ganyan. Meron siyang naglilinis. So pag while naglilinis ako, 'di ba, nagtatanggal ako ng mga ko. So thanks for watching. So pagkatapos ko maglinis ng laba, na dry na. So yun. Thanks for watching.